tagapagmana. Sakay ng pampaserong bangka pauwi ng probinsya. Nakangiti ako habang pinagmamasdan ang mga along nagtatalsikan tuwing madadaanan ng katig. Hindi ko mapigilan makadama ng pagkasabik. Halos katulad ng pakiramdam ko noong unang beses kong bumiyahe patungong Batangas. Ilang taon na rin kaming hindi nakakauwi, kaya sabik na akong makatungtong muli sa aming malaparaisong isla. Ngunit ang mas higit kong pinananabikan ay ang muling makita, mayakap at makasama ang pinakamamahal naming ina. Kasama ko si Manong Ben at ang panganay niyang si Junior. Hindi muna sumama si Manang Marilyn dahil may dalawa pa siyang maliit na anak. At syempre, kasama ko rin ang aking nobya, si Rosalie. Balak na namin magpakasal at gusto kong humingi muna ng basbas mula kay Mamay. Bahaba ang biyahe, kaya halos gabi na nang marating namin ang isla. Umarkila kami ng isa sa mga motorsiklong nakapila pagbaba ng daungan na sadyang nag-aabang sa mga pasahero. Hindi pa uso noon ang mga cellphone. Wala ring telepono sa aming lugar. Sulat ang tanging nagsisilbing komunikasyon namin sa aming mga mahal na naiwan sa probinsya. Kaya siguradong magugulat si Mamay sa aming pagdating. Inihatid kami ng inarkila naming motorsiklo sa aming barangay. Kahit marami kaming dalang bagahe, ay kasyang-kasya kaming lahat. 7 tao ang madalas na pasahero ng motor sa amin at walang dapat ipag-alala dahil bukod sa maingat, ay sanay na sanay silang magmaneho kahit madilim at makipot ang daan. Matapos magbayad, ay nagpasalamat kami sa driver na hindi ko man alam ang pangalan, ay namumukhaan ko pa rin kahit matagal akong namalagi sa Batangas. May! 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 Sunod-sunod na pagtawag, kasabay ng hindi kalakas ang mga katok ang ginawa namin ni Manong Ben. Malayo naman ang kapitbahay, kaya wala kami mabubulabog kahit halos 10 oras na ng gabi. Matagal din bago nagising ang aming ina. At gaya ng inaasahan, matinding pagkabigla ang rumehistro sa kanyang mukha na nakita ko sa tulong ng liwanag na nagmumula sa dala niyang gasera. Ben? Carlito? Agad kong ibinaba sa lupa ang dala kong bag at sinugod ng ihakap si Mamay. Noon ko mas lalong naramdaman ang labis na pagkasabik at pangungulila sa kanya. Mula kasi nang umuwi siya ng isla, nung buntis pa lamang ang asawa ni Manong Ben, hindi na siya bumalik pang muli sa Batangas. Tila hinaplos rin ang puso ko nang maramdaman ko ang marahang paghaplos ng aking ina sa likod ko. Kasama niyo rin ba sina Rico at Roma? Hindi, May. Wala kasing kasamang mag-iina ko. Sa susunod na buwan ay sila naman daw ang magbabakasyon dito. Ramdam kong nalungkot bigla si Babay dahil kulang ang kanyang mga anak. Ngunit agad ding napalitan niyo ng saya nang makita nito ang aking pamangkin. Siya na bang anak mong panganay, Ben? Oo, May. Si Junior. Nak, magmano ka muna sa lola mo. Hindi ba sabi mo, gusto mo siyang makita kaya sumama ka sa amin ng Uncle Carling mo? Dahan-dahan namang lumapit ang noon ay inaantok nang si Junior sa kanyang lola. Maagap kong kinuha sa kamay ni Mamay ang hawak niyang gasera para mayakap niya ang kanyang apo na alam naming matagal na niyang pinananabikang makita. Kay tagal kong hinintay ang sandaling ito, Apo. Sa wakas ay nasilayan na rin kita at nayayakap. Hindi napigilan ni Mamay ang mapaluha. Marahil ay nagbalik sa kanyang alaala
ang muntik ng pagkapahamak noon ni Manang Marilyn habang ipinagbubuntis niya si Junior. Kaya maging kami ni Manong Ben ay hindi rin napigilan ang pamamasa ng mga mata dahil sa mainit na tagpong yun sa pagitan ng maglola. May? May kasama rin ho ako. Si Rosalie ho. Nobya ko. Hindi pa kagad bumitaw si Mamay sa pagkakayakap kay Junior. At nang tumayo na siyang muli, ay nagpalipat-lipat lamang ang tingin niya sa amin ni Rosalie. Balak na ho namin magpakasal, May. Pero siyempre, gusto ko may basbas mula sa'yo. Nasa hustong edad ka na, Carling anak. At gusto ko na rin magkaroon ng apo sa'yo. Siya nga pala. Nagsikain na ba kayo? Bualaw na mais lamang ang hapunan ko. Kung alam ko lamang na darating kayo di sana nakapagkatay ako kahit 2 manok. Hindi pa nga, May. Alam niyo namang isang beses lamang magpakain sa bangka. At hindi pa rin nagbabagong pagkain doon. Ang walang kamatayang ginisang munggo na may kasamang pritong tuyo at isang platong kanin. May libreng kape rin nga pala kahit papano. Mabuti na lamang hindi mahihiluhin tong sina Rosalie at si Junior. At buti na lang, may baon kami mga biskwit na siyang nilantakan ng apo nyo. Ganun ba? O sige, magsipasok na kayo at magsasaing muna ako. Kaya lamang purong giniling na maisang naririto. Baka hindi tanggapin ang tiyan ni na Rosalie at Junior. Ako na lamang ho magsasaing, May. Nagdala kami ng bigas para dito sa 2 at saka mga delata. Pero kami ni Manong Ben, sabik na kaming kumain ng giniling na balinghoy, saging at kamote. Magkatulong kami nagluto ni Manong Ben. Hindi kami nahirapan dahil bukod sa yun naman ang aming kinalakhan. Marami ring imbak na kahoy si Mamay. Nagluto rin ako ng ginisang corned beef at kumuha ng itlog sa pugad para iprito. Masayang kwentuhan at mahabang kumustahan ang naganap habang kumakain kami. Nagboluntaryo si Mamay na siya na lamang maghuhugas ng mga pinggan. Sa sobrang pagod at antok sa mahabang biyahe, ay hindi na kami kumontra pa sa nais ng aming ina. Kumusta pala si Marilyn anak? Galit pa ba siya sa akin? Maayos naman siya ron, May. At huwag kayong mag-alala dahil hindi naman siya galit sa inyo Nahiya lang daw siya noon magpakita sa inyo noong paalis na kayo pauwi rito sa isla. Oo nga pala, may sulat siyang ipinaabot sa inyo. May mga kasama ring litrato niya at ng 2 apo mo. Sabik na hinungkat ni Manong Ben ang loob ng bag niya kung saan naroon ang sulat ng asawa niya para sa aming ina. Nang mabasa yun ni Mamay, ay muling bumuhos ang kanyang luha. Lalo na nang masilayan niya ang mga larawang ipinadala ni Manang Marilyn. Masayang masaya kami ni Manong Ben dahil sa wakas ay hindi na mababalisa pa ang aming mahal na ina dahil sa hindi pagkakaunawaan sa nakaraan. Sinulit namin ang aming bakasyon. Halos araw-araw ay pinapasyal namin sina Rosalie at Junior sa mga magagandang lugar sa isla. Tuhang-tuha ang 2, lalo na nang magkaroon kami ng outing sa Parola. Malalim ang tubig doon at walang buhangin, kaya inalalaya ni Manong Ben ang anak niya. Ang aking nobya ay sanay namang lumangoy, pero ipinagbaong ko pa rin siya nang walang laman na galon ng toyo para gawing salbabida. May mga baon din kami mga pagkain. Nagkatay kami ng 2 manok na hinati sa 2 luto, adobo at tinola. Nagluto naman ng pansit bihon si Rosalie. Meron din kaming dalang 1 kaldero ng kanin, tinapay at kamote Q. At syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito naming baunin noong mga bata pa kami sa languyan. Ang pinakamasarap sa lahat, kahit isawsaw lang sa dagat, ang mangga. Tay, ang saya-saya po pala rito sa isla ninyo. Ang dami ko pong ikukwento kina nanay at sa mga kapatid ko pag uwi natin ng Batangas. Siguradong maiinggit sa akin ng mga kaibigan ko at kaklase.
Oo naman anak. Simple lamang ang buhay dito sa probinsya. Pero masaya. Para kang nasa paraiso. Maging ang nobya kong si Rosalie ay labis ding nawili sa mga bagong karanasan. Nang tapunan ko ng tingin si Mamay, ay hindi maitago sa kanyang mukha ang labis na kasiyahan habang kami ay pinagmamasdan. Ang buong akala ko ay tuloy-tuloy na ang masayang bakasyon namin. Ngunit isang gabi ay nalimpungatan ako nang tila may naulinigan ako mga kaluskos. At nang pakinggan ko mabuti, ay nalaman kong nagmumula yon sa kusina. Maingat akong bumangon upang hindi magising si Rosalie. Pagkatapos ay kinuha ko ang gasera sa altar at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Tila pamilyar ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Nagsalimbayan bigla sa isipan ko ang isang malayong alaala. Sinalakay ng matinding kaba ang dibdib ko nang bigla ko maisip si May? Mabilis ang mga kilos na tinungo ko ang kusina. At doon ay naabutan ko ang aming ina na nakalugmok sa isang sulok. At nang itapat ko sa kanya ang dala kong gasera, ay tumambad sa akin ang duguan at halos walang malay taong si Mamay! Naulit kay Mamay ang nangyari noon kay Nanang Conchita. Nadisgrasya siya habang pauwi galing sa pangangaswang. Hindi na naman niya napigilan ang pag-atake ng pagiging halimaw niya kahit mayroon kami mga bisita. Matinding sugat ang mga tinamo niya, lalo na sa may bandang ulo. Labag man sa kalooban ni Manong Ben na iwan si Mamay sa ganoong kalagayan, ay wala siyang nagawa. Hindi pa panahon para matuklasan ni Junior ang lihim ng aming pamilya, lalo na si Rosalie. Baka magbago ang isip niya at hindi na ako pakasalan sa sandaling malaman niya na may lahi kaming aswang. Ihingi mo akong muli ng tawad kay Marilyn, Ben. At ihalik mo na rin ako sa dalawa ko pang mga apo. Sayang. At hindi ko na sila makikita. Huwag kayong magsalita ng ganyan, May. Gagaling pa kayo. Sa susunod na uwi namin, ay isasama ko na si Marilyn at ang lahat ng mga apo mo. Ngunit sa halip na sagutin si Manong Ben, ay hiniling ni Mamay na makita si Junior sa huling pagkakataon. Agad namang lumapit ang pamangkin ko sa higaan ng nakaratay na si Babay. Paulit-ulit na humingi siya ng tawad kay Junior kahit hindi yun maunawaan ng bata. Junior, apo, alagaan mo mga kapatid mo. Mangako ka magiging mabuti kang bata at palagi kang makikinig sa mga magulang mo. Kahit nagtataka ay tumango ang bata at hinawakan ang kamay ni Mamay. Pilit namang hinawakan ni Mamay ang mukha ni Junior gamit ang dalawa niyang kamay. Kahit hirap siyang maigalaw ang mga yon. Marahil dahil din sa bugso ng damdamin, ay mahigpit na niyakap ng aking pamangkin ang lola niyang bagamat saglit lamang niyang nakasama. Ipinaramdam naman sa kanya ang walang katulad na pagmamahal at pag-aaruga. Hindi ko matagalan ang tagpong iyon. Labis na nagpasikip sa aking dibdib. Kaya nagmamadali akong lumabas ng silid ni Mamay. Nang makita ko ni Rosalie na noon ay naghihintay kina Manong Ben at Junior, ay agad niya akong sinalubong ng yakap. Humagulgol ako na parang bata sa balikat ng aking nobya. Kahit hindi siya nagsasalita, ay narinig kong suminghot siya. Kaya alam kong umiyak din si Rosalie. Marahil ay dala ng awa sa nakitang kalagayan ko ng mga oras na yon. Maya-maya pa itinawag akong muli ni Manong Ben.
Saka pa lamang ako bumitaw mula sa pagkakayakap ko sa aking nobya at matamlay na bumalik sa silid ng aming ina. Ben, huwag mong kalilimutang pasunurin dito si Rico. Lalong-lalo na si Roma. Naiwan akong mag-isang nag-alaga kay Mamay. Ako rin yung mas higit na nalulungkot at nasasaktan sa kanyang kalagayan. Sa paglipas ng mga araw, ay pahina siya ng pahina. Buwanan kong bumiyahe ang bangka. Kaya naman hindi kagad nakasunod sa isla ang dalawa pa naming kapatid na sina Rico at Roma. Halos hindi na rin makabangon si Mamay. Nanatiling nakaratay lamang sa higaan. Naramdaman ko rin ang pag-iwas sa amin ng aming mga kabarangay. Alam kong balita na sa buong lugar ang tungkol sa biglaang pagkakasakit ni Mamay. Pero hindi ko na lamang yon pinansin. Mas mahalaga sa akin ang kalusugan ng aking ina. Ni minsan ay hindi rin ako nagreklamo. Kahit mahirap pagsabayin ang mga gawaing bahay at pag-aalaga sa inang may sakit. Kulang pa ang lahat ng iyon para masuklian ko ang lahat ng paghihirap at sakripisyo ni Mamay sa pagpapalaki sa aming magkakapatid. Lalo na noong mawala si Papay. Handa akong pagsilbihan ng pinakamamahal kong ina hanggang sa huling hininga niya. Nang sa wakas ay dumating na rin sina Rico at Roma, biglang sumigla si Mamay. Ngunit bago yun, mahabang iyakan at yakapan muna ang naganap. Pinalitan ako ng dalawa sa pag-aasikaso sa aming ina. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, ay muli na naman siyang nanghina. Naging matyaga kaming tatlo sa paggagamot sa mga sugat niya, pagsubo habang kumakain, at pagpapalit ng damit niya. Hanggang sa dumating na ang sandaling kinatatakutan naming lahat. Hindi naman lingid sa inyo ang tungkol sa lihim ng ating pamilya. Sa tunay na pagkatao ko, mga anak, bilang isang ina, wala akong ibang nais kundi mamuhay kayo ng normal. Lalong-lalo ka na, Roma. Ngunit panahon na para isalin ko sa iyo ang pagiging aswang ko. Marahas na napatayo at napaatras si Roma pagkarinig sa sinabi ni Mamay. May, ayoko po. Hindi ko yun matatanggap. Kinamano mo na lang ibigay yan, May. Sa mapusyaw na liwanag na nagmumula sa gasera, ay nakita ko ang pagsilay ng isang malungkot na ngiti sa mga labi ni Mamay. Naaalala ko sa iyo ang aking sarili, anak. Halos ganyan din ako noon nang isalin sa akin ni Mamay ang pamana niya. Pero hirap na ako, Roma. Nais ko na magpahinga para makasama ko na ang nanang niyo at si Hiner. Kami ni Rico ng mga sandaling yon ay tila mga estatwang nakatayo lamang at nakatingin kay Mamay at sa aming bunsong kapatid. Tutol ako sa gusto ni Mamay at naaawa ko kay Roma. Napakabata pa niya at alam kong napakarami niyang pangarap. Pero ramdam kong hirap na rin si Mamay. Napakahaba na ng isang buwang paghihintay niya kina Rico at Roma. Napuno ng malakas na panaghoy ni Roma ang silid ni Mamay. Maging ako ay tahimik na napaluha. Kailan ba matatapos ang sumpang yun sa aming pamilya? Ilang henerasyon ba ang magdurusa
dahil sa patuloy na pagsasali ng pagiging aswang. Sige na, Roma. Anak, ibuka mo ng bibig mo. Mahal na mahal ko kayong lahat ng mga anak ko. Pero ikaw lang ang pwedeng tumapos sa paghihirap ko. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Tanggapin mo na to. Sa huli, ay mas nanaig pa rin ang awa at pagmamahal ni Roma para sa aming ina kaysa sa pansariling kapakanan. Marahil ay tanggap na rin niya ang kanyang kapalaran. At nang gabing yun, muli ko nasaksihan ang pagsasali ng pagiging aswang, ang pagtatalaga ni Mamay sa bunso naming kapatid na si Roma bilang bagong tagapagmana. Mga awit, Kapitulo 27, versikulo 1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ko matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ko masisindak? Shout out kay Aris Palaming, Story and Protection TV, Rowena Daligero, Yana Christine, Chelo Yami, at Carissa Bautista. Maraming salamat po sa mga suporta nyo. 1K na po tayo. Stay safe po and God bless po sa lahat.